Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Oh, yan na yun. Wala na? Meron pa. Di ba tanda kami? Sinasabi ko na nga ba na... Uy, yun, hindi ko nilalabas. That's a very private picture! Wow, Senator Chris, tawang-tawa. Wow, sige nga, titigin mo nga si Marcoleta. Tingnan ko kung matatawa ka. Joke lang, ngayon pa lang nagsisorry na ako. I am sorry, no? Grabe kayo sa kakapapatial ko lang yan, kaya bukas yung course ko, pinaano ay inusukan. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ayaw ko na pong patuksin siya. A few moments later. Gagamit ka ng mga, alam nila, sikat na tao yun eh. Sikat. Influencer. Basta alam lang nila sikat yung tao. Hindi na nila iniisip kung sira ulo yun o hindi. Di ba? Oo nga, tama. O, isipin, ang kanyang gawain magpatawa. Di ba? Oo. Pero kapag gumawa ka ng isang bagay, pinilit mong magpatawa, para alipustahin mo ang kapwa mo. At the expense of others. Di ba? Pangalipusta. Panlalait. Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun? Ang ibig ko sabihin doon, kung talagang ang gawain, kung talagang legitimate, ba't di ka ba makakapagpatawa nang hindi ka mga alipusta ng kapwa mo? Siguro pwedeng tanungin eh. Wala bang kamag-anak yun na magpapayo sa kanya? Yung talagang tunay na kamag-anak. Oo nga, kaibigan. Kaibigan kaya. Nakakaawa eh, di ba? Sino bang tao ang masasabi mo na walang kapintasan? Lahat naman ng tao. Tama naman. Kung pinakamaraming kapintasan, halimbawa. Sa bagay, oo. Siya nga, may problema sa sarili niya eh. Hindi niya malaman kung lalaki siya o babae siya. Mga kabunyog, mga kababayan, grabe naman itong si Marcoleta. masyado namang balat sibuyas ito, onion skin. Ha? Dati tinawag niya ng walang hiya si Vice Ganda. Ngayon naman, siraulo naman daw ito. Parang ano naman, sobra naman ang naging reaction niya sa ginawa sa kanya ni Vice Ganda. Biniro lang naman siya ni Vice Ganda. Tapos sobra na yung reaction niya. Hindi ilang araw na yan eh. Nung nakaraang araw tinawag si walang hiya daw ang taong ito. Ang tinutukoy niya si Vice Ganda. Tapos ngayon naman, sira ulo yan eh. Sabi ni sa programa pa naman yan ng Net25, Network yan ng Iglesia ni Cristo, yung kanilang programa doon. Sige nga mga kabunyog, puntuhan natin ito. Alam naman natin na si Vice Ganda ginawang subject ng katatawanan itong si Marcoleta. Pero ano lang naman yun eh, kumbaga parang maiksi lang ang talagang ang ginawang katatawanan doon siya mismo eh. Nagbibiruan si Regine Velasquez at saka si Vice Ganda. Pina-flash yung mga pictures ni Vice Ganda. Yung mga nakakatawang pictures ni Vice Ganda. At saka talagang yung mga pangit na pictures niya ang pinakita. Nagtatawanan sila ni Regine Velasquez. Pero okay lang naman kay Vice Ganda na ginawang kakatatawanan yung kanyang mukha. Kaya lang, yun nga, napunta kay Marcoleta kasi tawa ng tawa si Grace po doon sa pagpapatawan ni Vice Ganda sa ni Regine Velasquez. Ay nandun pala sa audience si Grace po. Ay nabanggit ni Vice Ganda. Sigurado kayo pag nakita niyo yung picture ni Marcoleta, matatawa rin kayo. parang ganon. In passing lang. Hindi naman talaga si Marcoleta yung subject noon. Mas mahabang bahagi noon tungkol kay Vice Ganda eh.
Saka alam naman natin si Vice Ganda, komedyante, nagpapatawa talaga. Kaya lang, hindi nagustuhan ni Marcoleta yon. Nung una, nag-react na si Marcoleta, sabi niya, walang hiyaring tong taong to. Yun pa lang, medyo mabigat na yung kanyang reaction eh. Masyado naman siyang onion skin noon. Ayaw niya na ginagawa siyang subject ng katatawanan, si Marcoleta. Ay, sikat siya eh. Senador siya eh. Public figure siya. Personality. Kapag personality ka, kapag talagang pwede kang maging subject ng mga caricature, parody, satire, mga biro, mga katatawanan. Normal yun sa isang politiko, lalo pat hindi na siya kongresista lang, senador na siya. Kaya yun. Anyway, yun na nga, masyado namang naging masyado namang yung reaction ni na tinawag na nga si Vice Gandang walang hiya. Pero lumaki na yung issue na yan, nadawit na yung McDo, nadawit na yung mga endorsements ni Vice Ganda. Tapos ngayon, hindi pa rin natapos. Sa programa noong nakaraang araw ng yung programa nila Marcoleta sa Net25, talagang pa rin, subject pa rin ng topic nila Marcoleta at nung kasamahan niyang mga host, si Vice Ganda. Sabi ni Marcoleta, may pagkasiraulo yan. Bakit niya ginagawang subject ng katatawanan ang ibang tao? Sabi ni Marcoleta, okay naman yung maging komedyante ka. Parang katulad rin nila Panchito, nila Dolphy, mga mga sinabi mong comedy, pagpapatawa, icon sila dyan. Yun, wala naman silang ginagawang mga bastos o mapang-insultong pagpapatawa. Sabi ni Marcoleta at nung mga hosts ng programa noon, doon sa Net25, pwede naman yon, pero wag naman gawin mong katatawanan yung ibang tao. Tama ba yun na para lang magpatawa mo ang tao, gagamitin mo na katatawanan yung ibang tao? Pwede ka namang magpatawa ng matino, hindi ganun. Kaya sabi ni Marcoleta, may pagka siraulo na rin ito eh. Sa bagay, hindi niya nga maintindihan daw kung lalaki ba siya o babae. Medyo yung reaction ni Marcoleta, medyo matindi. Medyo matindi. Salamat na lang at hindi na rin siya sinasagot ni Vice Ganda. Pero ang napansin natin, si Marcoleta, kung makapagsalita yan, kung mahina-hina ang loob mo, masasaktan ka. Masasaktan ka. Medyo may pagkapilosopo, may pagka nang iinsulto. Pero pag siya rin pala, ang ginagawang subject ng mga ganyan, katatawanan, tulad ng ginawa ni Vice Ganda, madali pala siyang masaktan. Pala siya. Balat sibuyas pala. Parang hindi naman dapat na ganyan siya kasi senador na siya eh. Senador na siya. Dapat maging handa siya na magiging subject siya ng mga ganyan. Dapat nga gawin niya na lang na katatawanan din yun. Anyway, karapatan niya naman mag-react. Kaya lang, tayo lang, ang napapansin natin, parang laging grabe ang reaksyon ni Marcoleta sa mga ganyan. Pero siya mismo, kung makapagsalita siya, wagas yan. Ng insulto, ng pipilosopo, ng susupalpal. Ganyan yung niya. Pero pag siya pala, ginawang katatawanan, ginawang subject ng pagpapatawa, ay madali palang masaktan. Anyway, sana matapos na yung issue na yan ni Vice Ganda. Sana hindi na lumaki pa yan. Parang masyado ng lumalaki ang issue niya. Anyway, yan mga kabunyog ang ating punto. Diretso. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.